Hello Taurus, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So Taurus, first card ninyo, love yourself first. That's true. Sabi dito, your self-respect makes you more romantically attractive. Kasi, at saka isa pa, Taurus, before you can share your love, no, with someone, kailangan talaga na yung sarili mo muna, yung puso mo muna, yung ipunuin ninyo ng pagmamahal. Kasi kung hindi rin naman ninyo kayang mahalin ang sarili ninyo, then papaano kayo magmamahal ng iba? Papaano ninyo mamahalin ng iba? 'Di ba? Kaya love yourself first. Love yourself first para ma mapuno ang puso mo at ang sarili mo ng pagmamahal, and you can afford, 'di ba, to share that love with someone. Okay? So what else? We have pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. Yan, pay attention sa mga red flags kunyari sa mga madiligaw ninyo, kung meron kayong madiligaw, kung single ka pa, or sa person mo mismo, 'di ba? Ramdam mo 'yun eh. No, mararamdaman mo 'yon, no, na red flag na sinasabi na 'yan. Ano 'yan? Merong parang light bulb moment 'yon, no, na kapag kunyari nag-uusap kayo, tapos meron siyang masasabi, meron siyang makikwento, mano-notice mo, at kinabahan ka bigla, parang natakot ka bigla, or parang biglang nagkaroon ka ng idea na this person, there's something off, no, with this person, parang ganon, that's already a red flag. Okay? Kailangan mo nang maging cautious with that person. Wag ka nang do not engage with that person, no, sa pakikipag-usap. Mas magandang iwasan mo na agad, or tumalikod ka na agad, magpaalam ka na, 'di ba? And yun, ano na yun, signal na yun sa'yo, no, na that person cannot be trusted, or maaaring yung taong yan ay meron lang pambubudol or panlolokong gagawin sa'yo, yung mga ganon. Okay? Kaya pay attention kayo sa mga tao sa paligid ninyo. Do not give your 100% trust agad-agad. Kasi kung sino pa yung mga manloloko, kung sino yung mga mambubudol, kung sino yung mga liar, cheater, and stealer, sila pa talaga yung very convincing yan magsalita. As in, magaling. No? Magaling sila makipag-usap, magaling sila um, dumiskarte. Kaya, di ba, if it's too good to be true, then that's already also a red flag. So, yun. Kaya dapat na maging mapagmatsyag ka at maging maingat, no, sa pakikipag-usap sa ibang tao, lalo-lalo na kung hindi mo masyado pang kilala. So, what else? We have trust, and this situation is calling for you to have faith. So, feeling ko dito, for some of you na nasa romantic relationship na, baka meron kayong naiisip na pagdududa. Maybe parang pinagdududahan nyo siguro ang person ninyo. And yeah, if this message resonates with you, so sabi dito, this situation is calling for you to have faith. Okay, magtiwala ka naman, or bigyan mo ng tiwala yung person mo. Kasi pwede na kung ano man ang iniisip mo, pagdududa towards your person, pwedeng nag-overthink ka lang. Pwedeng ganon, diba? So, parang bigyan mo din siya ng, kumbaga, benefit of the doubt. Okay? So, kasi, siguro naman, at this point, diba, kilalang kilala mo na yung person mo. But, yeah, hindi rin naman masama na, kunyari, anuhan mo siya, kausapin mo siya, o kaya, pagmasdan mo siya, 'di ba? Kasi yung kung kunyari kung babae kayo, 'di ba? Ang babae malakas ang gut feel, 'di ba? Kaya 'yun, sige pag-obserbahan ninyo, yung gano'n. Pero hindi kasi maganda yung agad-agad tayo mag-aano, agad-agad na kukumprontahin natin kung wala pa naman tayong
ebidensya, 'di ba? Kung wala tayong proof, maaaring, kapag confrontation agad, baka lalo lang magkasira kayo or, magkalamat 'no, yung inyong relationships. Kaya tama yun, puwede rin naman na mag-imbestiga ka, 'di ba, mag-obserba ka, yung mga gano'n. Para na mapatunayan mo talaga yung kutob mo or mapatunayan mo kung ano yung iniisip mo, 'di ba? So, what else? We have child. Baka ang iba sa inyo manganganak, okey? Pupuwedeng meron ditong manganganak sa inyo, pupuwede rin na ang iba sa inyo is going to start something new, 'no? So, this could since this is a relationship reading, love reading, so baka ang iba sa inyo magsisimula ngayon ng bagong relationship. So, maaaring ganyan, 'no, ang ganap dito for some of you. Um Pupuwede rin na ang iba talaga sa inyo is lalong-lalo na kung ikaw ay single pa, baka ngayon you are falling in love, 'no? Maaaring ito ngayon yung time talaga na baka makilala mo nga yung potensyal na maging jowa mo, potensyal na potensyal na maging asawa mo, puwedeng gano'n, 'no? And, may ano ako napi-pick up dito, ang iba sa inyo talaga may napi-pick up akong nagbubuntis, 'no? Maaaring you are getting pregnant or you are already pregnant, 'no? Puwedeng gano'n. So, your next message is, the Tower, 'no, which is, number 19. And, this one, it feels like to me na parang ang iba sa inyo rito siguro baka magkakaroon kayo ng bagong kakilala, meron kayong, mami-meet 'no, na bagong ano, bagong someone na pupuwedeng parang malayo ang edad 'no, pupuwedeng malayo ang edad. Kunyari, ikaw ay single pa at, maaaring merong magpakilala sa'yo or merong manligaw sa'yo or baka ikaw, meron kang napapansin, ma-attract ka sa isang tao na malayo ang edad ninyo. So, it's either ikaw yung sobrang, mas mas mataas ang edad kaysa sa person na interested ka or it's the other way around, 'no? So, puwedeng gano'n ang sitwasyon dito. Pero yun nga, ang attraction ninyo is malakas, 'no, malakas ang attraction kaya pupuwede talaga na, magpapakilala kayo sa isa't isa or ikaw yung magpapakilala sa kanya or sa iyo magpapakilala. So, we have number 22, the crossroads. So, pupuwede 'no, na ang iba sa inyo rito is going to have, or going to face an important ano, decision making. So, pupuwedeng, related 'yan sa manliligaw ninyo or baka meron ditong mga, desisyon na kailangan kayong harapin, related siguro sa pagpapakasal, 'di ba? Kasi baka merong proposal na ang iba sa inyo dito, 'di ba? Kaya this could be a major decision related to relationship. Pupuwedeng, kung magpapakasal na or handa na bang magpakasal, handa na bang mag-settle down, yung mga gano'n, 'no? So, tignan natin kung ano pa ang ganap, for Taurus. So, we have the Page of Wands. Ayan. So, this is exciting, no? Maaari na merong mga balita na pupuwedeng dumating na talagang ma-e-excite ka. Kasi maaaring meron ditong ano, someone is interested in you, you know? Pupuwedeng merong manliligaw sa'yo, pupuwedeng talagang merong connection 'no, merong malakas na connection ka, with another person dito. Pero ang napi-pick up ko dito, since meron tayong tower, pupuwedeng kung sino man ito, kung parang ano kayo, you are going to be very attractive towards someone na malayo nga talaga ang edad ninyo. Yung age gap ba, 'no, malaki, parang gano'n. So, what else? We have the star. Wow, napakaganda. Kasi si star, this is wish fulfillment energy, Taurus. Kaya po pwede ng iba sa inyo rito, kung ano man ang wish ninyo at related sa relationship, sa love life, maaaring yan ay matupad na.
no? And this is also a new beginning energy sa star. Tapos si child, this is also a new beginning energy. So most likely talaga meron ditong bagong relationship na mabubuo. Merong magsisimula ng bagong romantic relationship. Pwede rin dito ng iba sa inyo, magsisimula na din kayo ng bagong level ng inyong commitment. You will be starting siguro a new level in your relationship, no? In your commitment with your person. So, maaring meron din ganong ganap ang iba sa inyo. So, good luck. So, we have Three of Cups. Ayan. So, this is celebratory energy. So, pwedeng merong kasalan dito, merong magaganap siguro na engagement party, merong gender reveal, ah, pupuwedeng pupuwedeng meron ditong, um, kakapasok lang 'no, sa yung pagiging official na, magkarelasyon kaya yun ang maaaring ise-celebrate ninyo, 'di ba? So, good luck. Have fun. Thank you for watching. Love and light. Namaste.